Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinitipon tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Dumalag tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga hintil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hintil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buhat pa sa simula. Nasa lungsod ako ng Jope at nanalangin na magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nabibitin sa 4 na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop. Lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain." Subalit sinabi ko, "Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat." Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan." Nagsisimula pa lamang ako magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalaala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit binibinyagan kayo ng Espiritu Santo." Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad na ibinigay niya sa atin, nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintil ay binigyan din ng pagkakataong magsisi, magbagong buhay, upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Salmong tugunan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paano yung batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya, ang sa akin iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit, ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ebanghelyo po natin sa umagang ito, kung inyong napansin, ay may kaugnayan pa at karugtong na ang ebanghelyo
kahapon na tungkol sa mabuting pastol. Si Jesus ang mabuting pastol. Iyan ang binigyang diin ng Ebanghelyo sa linggo ng mabuting pastol. Ngayon, inihiling tulad ni Jesus ang kanyang sarili sa pintuan. Aling pintuan? Yung pintuan sa kulungan ng mga tupa, sapagkat doon dumadaan ang mga tupa. Inilarawan muna ni Jesus kung ano ang ginagawa ng isang mabuting pastol. Mabuting pastol, ang sabi ay siyang nangunguna sa mga tupa, sapagkat siya ang nagdadala sa mga tupa sa mabuting pastulan. Ang pinakamalapit na paglalarawan na mauunawaan natin ang imahe ng mabuting pastol at ng kawan, sapagkat wala namang tupa dito sa atin sa Pilipinas. Kung mayroon man, ay mga imported o galing sa ibang bansa. Sapagkat naturally, wala naman talaga tayong tupa dito. At hindi natin maunawaan kung ano ba itong kawan ng mga tupa. Siguro nababasa natin sa libro, nakikita sa mga magazines o sa TV na papanood natin, meron din tayong konting idea. Pero dito sa Pilipinas kasi, hindi naman tupa madami. Kambing, kambing, siguro. Pag sinabi natin madaming kambing, masasabi na natin yun ang kawan ng mga kambing. O kaya naman, baka. Maraming baka. Yun ang aking nakikita at naunawa. Sapagkat ako po ay taga Padre Garcia, at alam naman ninyo, doon sa amin sa bayan ay may bakahan. Kaya, hindi lang na-imagine, kundi kita ng aking mata at nasaksihan ko kung gano'ng karaming baka. Doon, marami ring kambing. Ngayon na lang namang tayo nakakakita ng mga tupa eh. Meron po akong kaibigan na ang alagang tupa, imported lahat, ay may 1,000 dinala dito sa Pilipinas. Kaya nakita ko rin yung kawan ng mga tupa. Pero dito sa atin, ang kalimitang nakikita natin, hindi kung anong hayop meron tayo. Kambing o kaya ay baka. At sa pagpapastol natin ng mga hayop, ay meron itong kulungan. Tawag natin well, hindi lang naman sa mga baboy yung kulungan Tawag natin koral. Sa mga manok, merong tangkal. So, ang mga hayop ay ginagawa natin ng sisilungan. At ito ay merong pinto. Yung pinto na dinadaanan ng mga hayop. Doon inihalin tulad ni Jesus ang kanyang sarili, na dito dadaan ang lahat. Ang kanyang kawan ay hindi makakapasok sa kulungan nang hindi dumadaan sa kanya. Sapagkat siya ang mabuting pastol at ang pintuan ng kulungan. Ibig sabihin ay siya ang nag-aalaga sa lahat. Siya ang kumakalinga sa lahat. Ang lahat ng lalayo sa kanya, maliligaw ng landas. Pero sinabi ni Jesus, bilang mabuting pastol, na kahit yung naliligaw, ay hinahanap pa niya, sapagkat ayaw niya na mayroong mapapahiwalay sa kanyang kawan. Ni isang tupa man lang ayaw niyang mapahiwalay. Hindi ba't kung inyong matatandaan, sinabi nga po niya, iiwanan ang 99 para hanapin ang isang nawawala. Ang binibigyang diin ni Jesus ay ang kanyang uri ng pagkalinga sa kanyang kawan. At sa paghahalin tulad, ang tinutukoy ni Jesus na kawan ay walang iba kung hindi tayo mismo. Ang kanyang simbahan. At kung ating ihahalin tulad, ang pintuan ng kulungan na sinasabi ni Jesus na siya mismo ay tila baga katulad din ng pintuan ng ating simbahan. Papasok tayo at lalabas dito na ang iingat sa atin, ang nagigiya sa atin, ang kumakalinga sa atin ay walang iba kung hindi si Jesus. Kaya nga kung tayo ay maliligaw ng landas, sabihin ay inilalayo natin ang ating sarili kay Jesus. Baka hindi sa simbahan natin gustong pumasok.
Baka ibang pintuan ang gusto nating pasukin. Kung ibang pintuan ang gusto nating pasukin, yun ang malaking hamon sa ating pagninilay. Sapagkat sinasabi ni Jesus, ito ang pintuan na dapat ninyong pasukin. Ako ito. Gusto nyong magmapariwara, sa madalit sabi, gusto nyong makapasok sa langit, sa akin kayo dadaan. Si Jesus ang pinto patungong langit. Sa Kanya lamang tayo papasok. Saang pinto ba ninyo gustong pumasok? Well, sa pintuan ng mga tahanan, mabuti yun. Sa pinto ng inyong bahay, mabuti yun. Sapagkat ang bawat pamilya ay maliit na simbahan ni Jesus. At bawat pamilya ay may kanya-kanyang pastol. Yun ay ang ama ng tahanan, katuwang ang mga ina. Na pinagkatiwalaan ni Jesus na mag-ingat sa simbahan. Kaya si Jesus ang tanging daan, wala nang iba. At sa Kanya lamang tayo magtitiwala. Kaya nga't inaanyayahan tayo ni Jesus na pumasok sa pintuang ito. Ang bawat isa. Ibig sabihin, kayat ni Jesus ang kanyang simbahan na dito sa pintuang ito tayo papasok. Na ang kawan ni Kristo ay kanyang inaanyayahan na pumasok sa simbahan. At kaya nga't ang mga pinto ng simbahan ay itinatalaga bilang mga jubilidor na sa pagpasok at paglabas natin, dapat ay napukaw na yung ating kamalayan na hindi pala basta pinto itong ating dinadaanan. Kapag dinasal natin yung mga panalangin, inalala natin ang intensyon ng Santo Papa, nilinis natin ang ating konsensya, mas mabuti kung tayo makakapagkumpisal at dadasalin natin ang mga hinihinging panalangin, mayroong indulhensya plenarya. At ito ay para sa lahat. Kaya't ang imahe na ibinibigay sa atin ngayon ay ang pintuan na papasok sa simbahan. Ang pintuan na papasok patungong langit. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Walang ibang daan kundi siya lamang papunta sa kaharian ng Diyos. Na kung saan ang gusto ng Diyos Ama, tayong lahat bilang kanyang kawan, bilang kanyang simbahan, ay doon lamang papasok. Ang Panginoon ang mabuting pastol na nakakikilala sa mga kabilang sa kanyang kawan, sa kani-kanilang pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na taglay ang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang Santo Papa, ang pastol na hinirang ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na daan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga mananampalatayang Kristiyano, naway maging iisang kawan na nasa pangangalaga ng iisang pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga kabataan, naway magkaroon ng buhay at lubos na magkaroon nito sa pamamagitan ng katapatan sa mabuting pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magtiwala kay Jesus, ang mabuting pastol, na dumating upang iligtas ang mga nawawalang tupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang kasama ang pastol at bantay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ama lubos sa kabutihan, ginagabayan mo kami sa matuwid na daan.
ang iyong anak ay laging nasa aming tabi upang kami ay patnubayan. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa pagtugon mo sa mga panalangin sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Madapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami pinagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ganyan mong banal ang mga kalaob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang krus ang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagminyo po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at mga martir. Kaisa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagbilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami. Hinihiling po namin kami, Diya, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Magangad at magbigayin tayo ng kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ang makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos.